Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, April 28, 2025 Monday. Alamin natin ang status ng low pressure area na kasalukuyang nakita sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ang lugar na posibleng daanan nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. So ngayong umaga, ang low pressure area na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay merong low to moderate chance na maging isang tropical depression, sabi ng PAGASA sa loob ng 24 hours. Ang low pressure area na ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na patuloy na nakaapekto sa Mindanao habang ang easterlies naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa Davao Region at Soc-Sargen, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng LPA. Posible ang mga pagbaha or landslide sa mga lugar na mababa o bulubundukin, kaya't mag-ingat po tayong lahat. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao at Palawan, maulap din ang kalangitan na may mga pag-ulan dulot naman ng ITCZ. May posibilidad din ng flash floods at landslides sa mga apektadong lugar. Samantala sa Metro Manila, magiging mainit pa rin ang panahon na may mga pag-ulan sa ibang lugar. At ayon sa heat index forecast natin ngayong araw, sa National Capital Region ay posibleng maglaro sa 39 to 40 degrees Celsius. Mas magiging mainit pa din sa Dagupan City, Pangasinan na posibleng makaranas ng 43 degrees Celsius heat index. Ganun din sa Cavite, Occidental Mindoro at Masbate. Now, gamit ang ibang weather model gaya ng European model kahapon, ay mukhang mababa ang posibilidad na ma-develop ang LPA na ito bilang bagyo, ngunit ngayong araw ay nagkaroon na ng pagbabago sa projection. Ayon sa bagong datos, posibleng tumahak ang LPA sa silangang bahagi ng bansa, partikular sa silangan ng Mindanao, Visayas, Southern Luzon at Bicol area. Sa susunod na linggo, posible nitong tawidin ang mga nasabing lugar. Samantala ayon naman sa GFS model, mas pinapakita dito na may malaking posibilidad na magiging ganap na bagyo ang kasalukuyang LPA. Sa modelong ito sinasabi na mas malaki ang bagyo kumpara sa nakikita sa European model. Sa track projection ng GFS, dadaan ito sa silangang bahagi ng bansa, ngunit hindi gaanong tatama sa lupa at posibleng mag-recurve o lumihis palayo pagkatapos. Pero lahat ng mga forecast na yan ay pwede pang magbago, kaya importante pa din manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligatas.